Sa isang tahimik at maayos na subdivision sa lungsod, matatagpuan ang isang bahay na halos kumpleto na sa lahat ng pangarap ng isang mag-asawa. Malinis ang bakuran, may maliit na hardin na punong-puno ng bulaklak at isang garahe na may nakaparadang sasakyan. Mga simbolo ng tagumpay ni na Angelica at Rafael. Pareho silang may maayos na trabaho. Si Angelica ay isang manager sa isang kilalang kumpanya, habang si Rafael naman ay isang engineer na iginagalang sa kanyang larangan. Sa paningin ng iba, sila ang tipo ng mag-asawang swerte sa buhay. Walang problema sa pera, walang utang, at may kinabukasang siguradong maayos. Ngunit sa likod ng perpektong imaheng iyon, may isang katahimikan na tila hindi mapunan. Isang gabi, habang nakaupo si Angelica sa kanilang sala, tahimik niyang pinagmamasdan ang labas ng kanilang bintana. Sa kabilang bahay, may mga batang nagtatakbuhan at nagtatawanan. Ang kanilang mga boses ay puno ng saya, malaya, inosente, at masigla. Napangiti si Angelica sa una, ngunit unti-unti itong napalitan ng lungkot. Ang saya nila, no? Mahina niyang sabi habang hindi naalis ang tingin sa labas. Lumapit si Rafael mula sa kusina. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Iniabot niya ang isa kay Angelica at umupo sa tabi nito. Oo, sagot niya, sabay sulyap sa mga batang naglalaro. Nakakamiss maging bata. Tahimik na tumango si Angelica, ngunit hindi yan ang tunay niyang naisabihin. Raf, maingat niyang simula. Sa tingin mo ba, darating pa yung panahon na magkakaanak tayo? Napatingin si Rafael sa kanya. Ilang beses na nilang napag-usapan iyon. Ngunit sa tuwing binabanggit ni Angelica, ramdam niya ang bigat sa boses nito. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Darating din yon. Hindi man ngayon, pero alam kong darating din. Ngunit sa puso ni Angelica, hindi sapat ang sagot na iyon. Ilang taon na rin silang sumusubok. Ilang beses na rin silang umaasa. Paulit-ulit na nabigo. Dumaan na rin sila sa iba't ibang pagsusuri. Ngunit tila hindi pa rin dumarating ang sagot na hinahanap nila. Sa bawat pagtitipon ng pamilya, sa bawat binyag, sa bawat birthday party ng mga pamangkin, unti-unting nararamdaman ni Angelica ang kirot ng kakulangan. Ano, wala pa rin ba? Minsang tanong ng isang kamag-anak. Ngumiti na lamang siya. Kahit sa loob-loob niya, ay gusto niya nang umiwas sa mga ganitong usapan. Hindi niya maiwasang mainggit, lalo na sa mga taong tila napakadali lamang magkaroon ng anak. Gaya na lamang ng pinsan niyang si Minda. Halos kada 2 taon ay nagkakaanak ito. Sa dami ng kanyang mga supling, tila hindi na mabilang ni Angelica kung ilan na nga ba ang mga ito. Kung tutuusin, hindi naman marangya ang buhay ni Minda. Sa katunayan, kapos pa nga ang mga ito sa maraming bagay. Ngunit may isang bagay itong meron na wala kay Angelica. Isang buong pamilyang puno ng mga bata. Isang gabi, habang nakahiga si Angelica sa kanilang silid, hindi siya makatulog. Tahimik niyang pinagmamasdan ng kisame. Habang ang isip niya ay puno ng tanong. Bakit sila? Napakadali lang. Bulong niya sa sarili. Sa kabilang tabi ng kama, napansin ni Rafael ang kanyang paggalaw. Lumapit ito at marahang niyakap siya mula sa likuran. Hindi ka pa rin makatulog? Tanong nito. Umiling si Angelica, kahit hindi siya nakikita ng kanyang asawa. Raf, masama ba akong tao? Kung naiinggit ako? Mahina niyang tanong. Mahigpit siyang niyakap ni Rafael. Hindi Tao ka lang, pero hindi ka masama. Pumikit si Angelica, ngunit hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Sa kabila ng lahat ng kanilang tagumpay, may isang pangarap na tila mailap sa kanila, at yun ay ang maging isang ganap na pamilya. Kung ang buhay ni Angelica at Rafael ay may hahalin tulad sa isang maayos na larawan,
Malinis, tahimik at organisado. Ang buhay naman ng pinsan niyang si Minda ay tila kabaliktaran nito. Sa isang masikip na lugar sa gilid ng lungsod, nakatayo ang maliit na bahay ni Minda. Yero ang bubong, kahoy ang dingding, at sa bawat sulok ay makikita ang bakas ng hirap. Kapag umuulan, tumutulo ang tubig sa loob. Kapag tirik naman ang araw, tila oven ang init sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi kailanman naging tahimik ang bahay na iyon. Puno ito ng ingay, iyakan, tawanan, sigawan, at kaluskos ng maliliit na paa. 1, 2, 3. Halos hindi na mabilang ang mga anak ni Minda dahil sa dami nila. Minsan ay napapailing na lamang si Angelica sa tuwing naaalala niya ang sitwasyon ng kanyang pinsan. Parang basketball team na? Minsan ay pabirong nasabi niya kay Rafael. Ngunit sa likod ng biro, may halong pagtataka at kaunting inggit. Si Minda kahit hindi marangya ang buhay, ay tila hindi nauubusan ng anak. Halos kada 2 taon, may bagong sanggol na naman sa kanilang tahanan. Samantalang si Angelica na halos nasa kanya na ang lahat, ay patuloy na naghihintay. Isang araw habang nag-aalmusal ang mag-asawa, napag-usapan nila ang patungkol kay Minda. Nabalitaan mo ba? Buntis na naman daw si Minda, sabi ni Rafael, habang nagbabasa ng mensahe sa kanyang cellphone. Napahinto si Angelica sa pag-inom ng kape. Talaga? Pang-ilan na kaya yun? Di ko na nga mabilang sagot ni Rafael, bahagyang napapangiti. Tahimik na napatingin si Angelica sa kanyang tasa. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Matatawa ba siya o malulungkot? Ang dali lang para sa kanya, mahina niyang nasabi. Hindi sumagot si Rafael. Alam niyang hindi simpleng obserbasyon ang sinabi ng asawa. Sa kabilang banda, ang asawa ni Minda na si Hector ay isang construction worker. Masipag ito at walang bisyo. Ngunit sapat lamang ang kinikita upang may raos ang araw-araw nilang pangangailangan. Minsan, kinukulang pa nga. Kaya naman madalas, si Minda ay nagtsatsika sa pag-aalaga ng mga anak habang iniisip kung saan kukuha ng susunod na pagkain. Nanay, gutom na po ako, reklamo ng isa sa kanyang mga anak isang hapon. Napabuntong hininga si Minda habang hinaplos ang kanyang tiyan na malaki na naman dahil sa kanyang pagbubuntis. Sandali lang anak ha, may darating rin na pagkain para sa atin. Pilit niyang sagot, kahit hindi niya sigurado kung kailan. Minsan, si Aling Linda, ang kanyang ina, ang tumutulong sa pag-aalaga ng mga bata. Ngunit matanda na rin ito at limitado ang kanyang kayang gawin. Anak, hindi mo ba naiisip na magpahinga muna? Minsang tanong nito kay Minda. Pahinga saan ni Nay? Sagot ni Minda, may halong pagod at inis. Ganito na talaga ang buhay ko, Inay. Sa kabila ng hirap, may kakaibang tibay si Minda. Hindi siya madaling sumuko. Ngunit unti-unti, ang bigat ng responsibilidad ay nakikita na rin sa kanyang mga mata. Samantala sa tuwing naiisip ni Angelica ang sitwasyon ng kanyang pinsan, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Bakit ganun? Yung may kakayahan, sila yung wala. Yung hirap na hirap, sila yung sobra-sobra. Hindi niya ito sinasabi ng malakas. Ngunit ang tanong na yon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang buhay, iisa lamang ang malinaw. May mga taong binibigyan ng biyaya ng sagana at may mga taong kailangang maghintay kahit gaano pa nila ito gustuhin. Lumipas ang 2 taon at muling napagdesisyonan nila Angelica at Rafael na bisitahin ang pinsan niyang si Minda. Matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita at sa kabila ng lahat, naisip pa rin ni Angelica na kamustahin ang kalagayan ng kanyang kamag-anak. Habang papalapit ang kanilang sasakyan sa lugar kung saan nakatira si Minda, unti-unting nagbago ang paligid. Mula sa maayos at tahimik na subdivision, napunta sila sa masikip na eskinita, na puno ng mga naglalarong bata, nag-uusap ng mga kapitbahay, at mga bahay na dikit-dikit.
Tahimik si Angelica habang pinagmamasdan ng paligid. Parang may kung anong kumikirot sa kanyang dibdib. Halo ng awa, lungkot, at hindi may paliwanag na pakiramdam. "Okay ka lang ba?" tanong ni Rafael habang nagmamaneho. Oo. Sagot niya, kahit hindi siya sigurado. Pagdating nila sa bahay ni Minda, agad silang bumaba ng sasakyan. Bago pa man sila makalapit sa pinto, narinig na nila ang iyakan ng mga bata sa loob. Pagpasok nila, bumungat sa kanila ang eksenang hindi inaasahan ni Angelica. Naroon ang ilang mga bata, mga anak ni Minda, nakaupo sa sahig. Malalaki ang tiyan ngunit kapansin-pansing payat ang kanilang mga braso at binti. Ang iba ay umiiyak. Ang iba naman ay tahimik lamang ngunit halatang nanghihina. Napahinto si Angelica. Parang may bumaras sa kanyang lalamunan. Sa isang sulok, nakita niya si Minda. Nakaupo, hinihingal, at hawak ang kanyang tiyan na muli na namang malaki. Halatang kabuwanan na nito. "Oh, narito pala kayo." Mahinang bati ni Minda. Pilit na ngumiti. Ngumiti rin si Angelica. Ngunit halata ang pagkabigla sa kanyang mga mata. "Kamusta ka na?" tanong niya habang lumalapit. "Ayos lang ako." Sagot naman ni Minda, kahit malinaw na hindi iyon totoo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, muling umiyak ang isa sa mga bata. "Nanay, gutom na po ako." Mahina nitong sabi. Napayuko si Minda. Wala siyang maisagot. Hindi na kailangan ng salita para maintindihan ni Angelica ang sitwasyon. Napatingin siya kay Rafael at sa isang simpleng tingin ay nagkaintindihan sila. "Sige, sandali lang ha. Babalik ako," sabi ni Rafael, bago mabilis na lumabas ng bahay. Ilang minuto ang lumipas, tila mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Angelica habang pinagmamasdan ng mga bata. Gusto niyang may gawin, pero hindi niya alam kung papaanong sisimulan. Maya-maya pa, bumalik si Rafael dala ang isang bucket ng manok mula sa isang sikat na fast food at ilang lalagyan ng spaghetti. Pagpasok pa lamang niya sa pintuan, agad na napansin niyo ng mga bata. "Pagkain!" Sigaw ng isa. Halos sabay-sabay silang tumakbo papalapit kay Rafael. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa pananabik. Hindi mapigilan ni Angelica ang mapaluha sa kanyang nakita. Maingat na inilapag ni Rafael ang pagkain sa maliit na mesa. Hindi na naghintay pa ang mga bata. Agad silang kumain. Tila matagal nang hindi nakakakain ng ganito. Tahimik na pinagmasdan lamang ni Angelica ang eksena. Sa bawat subo ng mga bata, may kung anong bumibigat sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung ano ang mas nangingibabaw. Awa ba sa kanilang kalagayan? O ang kirot ng katotohanan kahit kailan, hindi niya naranasan ng ganitong eksena sa sarili niyang tahanan. Isang tahanan na tahimik. Isang tahanan na walang iyak ng bata. Isang tahanan na walang ganitong klaseng ingay, ngunit puno ng kakulangan. Habang nakatingin siya sa mga batang masayang kumakain, unti-unting napalitan ng kanyang lungkot ng isang matinding emosyon. At hindi niya alam na ang pagbisitang iyon ang magiging simula ng mas malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Matapos ang ilang sandali, unti-unti nang tumahimik ang bahay ni Minda. Ang mga batang kanina'y umiiyak, ngayon ay abala na sa pagkain. Ang iba ay nakangiti habang sinusubo ang manok. Ang iba na may tahimik ngunit halatang nabusog kahit papaano. Tahimik na nakatayo si Angelica sa isang sulok. Pinagmamasdan ng mga ito. Sa kabila ng saya ng mga bata, hindi pa rin nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. "Minda?" Maingat niyang simula. Napatingin sa kanya ang kanyang pinsan. Hawak pa rin ang tiyan nito. "Hindi naman sa nakikialam ako ha?" Dagdag ni Angelica. "Pero hindi mo ba naiisip na magpahinga ka na muna? O kaya magpatingin ka? Ang dami mo na kasing anak." Bahagyang tumahimik ang paligid. Maging si Rafael, na abala kanina sa pag-aayos ng pagkain, ay napatingin sa kanila. "Hindi ba mahirap alagaan silang lahat?" Tuloy ni Angelica. Puno ng pag-aalala ang boses. Ngunit sa halip na pasasalamat, ibang reaksyon ang nakuha niya.
Biglang nagbago ang mukha ni Minda. Ano bang pakialam mo? Bariing sagot nito. Nagulat si Angelica. Hindi niya inaasahan ang ganitong tono. Hindi naman ako nanlilimos sa inyo para pakainin ng mga anak ko. Dagdag ni Minda. Tumaas ang boses. Minda, hindi sa ganon. Susubok sana si Angelica na magpaliwanag, ngunit hindi siya pinatapos. Palibasa ikaw. Kala mo kung sinong magaling. Galit na sabi ni Minda. Sira naman ang matres mo. Kaya pati ang buhay ng iba, pinanghimasukan mo na. Parang tinamaan ng matalim na bagay ang dibdib ni Angelica. Napaatras siya, hindi makapaniwala sa narinig. Agad na lumapit si Rafael sa kanya. Minda, sobra na yan. May nahon ngunit matigas niyang sabi. Ngunit hindi pa tapos si Minda. Wala kang karapatang magsalita patungkol sa pagiging magulang ko. Kahit kailan, hindi mo mararanasan to. Sabi niya. Sa ingay ng kanilang pagtatalo, napalapit si Aling Linda, ang ina ni Minda. Ano bang nangyayari dito? Tanong nito, habang nag-aalala. Nay, nakaka-insulto kasi ang pamangkin nyo. Sagot ni Minda, halatang gigil. Kala mo kung sinong makapagsalita. Anak, wala namang masamang sinabi si Angelica. Mahinaong paliwanag ni Aling Linda. Concern lang siya sa iyo at sa mga bata. Concern? Halos mapasigaw na sabi ni Minda. Hindi ko kailangan ng concern niya. Hawak-hawak pa rin ang kanyang tiyan. Tila nahihirapan na rin siya sa emosyon at sa pisikal na kalagayan. Pwede pa? Umalis na lang kayo? Malamig niyang sabi, ngunit may halong galit. Baka mapaanak pa ako ng hindi oras sa inyo. Napatingin si Angelica kay Rafael. Namumugto na ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang masabi. Tahimik na tumango si Rafael. Inakay niya si Angelica palabas ng bahay. Habang naglalakad sila palayo, sakto namang paparating si Hector, ang asawa ni Minda. Galing sa trabaho. Pawisan ito at mukhang pagod na pagod. Oh, nandito pala kayo. Sandali, alis na kayo kaagad? Nagtatakang tanong nito. Napansin niya ang mukha ni Angelica. Halatang umiyak. Anong nangyari? Dagdag pa niya. Ngunit hindi sumagot si Angelica. Tinapik lamang na Rafael ang balikat na Hector. Isang tahimik na paalam at nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang papalayo ang mag-asawa, hindi mapigilan ni Angelica ang tuluyang pagpatak ng kanyang mga luha. Masakit ang mga salitang binitawan ng kanyang pinsang si Minda. Masakit dahil may katotohanan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Angelica na hindi lamang siya kulang, kung hindi tila wala siyang karapatan. Lumipas ang mga araw. Hindi pa man tuluyang naghihilom ang sugat sa puso ni Angelica mula sa nangyaring alitan. Isang balitang dumating na muling yumanig sa kanyang damdamin. Isang linggo pa lamang ang lumipas mula nang umalis sila sa bahay ni Minda nang biglang tumawag si Aling Linda. Angelica! Anak! Nanginginig ang boses nito sa kabilang linya. Kinabahan kaagad si Angelica. Bakit po, tita? Ano pong nangyari? Si Minda, nanganak na. Sagot nito, halos pabulong. Pero kritikal ang kalagayan nilang mag-ina. Parang nahinto ang mundo ni Angelica sa kanyang narinig. Ano pong ibig sabihin? Agad niyang tanong na kinakabahan. Nasa ospital sila ngayon. Paliwanag ni Aling Linda. Kailangan ng malaking halaga para sa gamutan. Hindi namin alam kung saan kukuha. Napahawak si Angelica sa kanyang noo. Kahit sariwa pa ang sakit na dulot ng mga salitang narinig niya mula kay Minda, hindi niya mapigilang mag-alala. Napaka-close nila noon at talaga namang mag-best friend silang magpinsan dati. Kaya naman hindi rin maalis-alis sa kanya ang pag-aalala. Anong sabi ng doktor? Tanong niya. Delikado ang sitwasyon. Kung walang agarang tulong, baka... Hindi na natuloy ni Aling Linda ang kanyang sasabihin. Napapikit si Angelica. Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang sitwasyon. Matapos ang tawag, agad niyang sinabi kay Rafael ang nangyari. Raf, kailangan nila ng tulong. Mahina niyang sabi. Tahimik na nakinig si Rafael, saka huminga ng malalim. Alam ko, naiintindihan ko. Ngunit hindi kaagad sumagot si Angelica.
May kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Galit, sakit at tawa. Lahat iyon ay sabay-sabay na gumulo sa kanyang damdamin. Naalala mo ba yung sinabi niya sa akin? Bigla niyang tanong. Tumango si Rafael. Oo, pero hindi ibig sabihin na papabayaan na natin sila. Napaupo si Angelica. Hindi ko sila gustong pabayaan pero, Rap, hindi rin madaling kalimutan yung sinabi niya. Lumapit si Rafael at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi para sa kanya, Angelica. Para sa mga pamangkin mo. Para sa bata. Para sa isang buhay. Napatahimik si Angelica. Para sa bata. Ang salitang iyon ay tila tumimo sa kanyang isipan. Isang bata na maaari niyang mahalin. Isang batang matagal na niyang hinihintay. Unti-unting nabuo ang isang ideya sa kanyang isip. Ang ideyang alam niyang mabigat, ngunit maaaring magbago ng lahat. Kinagabihan, dumating si Aling Linda sa kanilang bahay. Halatang pagod at puno ng pag-aalala ang mukha nito. Anak, pasensya na kung dito pa ako lumapit ha? Sabi nito habang halos hindi makatingin ng diretso. Wala pong problema, tita. Sagot naman ni Rafael. Sabihin niyo lang po kung ano ang kailangan. Tahimik si Angelica habang pinagmamasdan si Aling Linda. Alam niyang ito na ang sandali. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Tita, simula niya. Tutulong po kami. Napatingin kaagad si Aling Linda. May pag-asa sa mga mata. Talaga anak, salamat ha. Maraming salamat. Pero may kapalit po. Dagdag ni Angelica. Napatigil ang matanda. Kapag nailigtas si Minda at ang sanggol, dahan-dahan niyang sabi. Ibibigay nila sa amin ang bata. Parang bumigat ang hangin sa paligid. Napaupo si Aling Linda. Hindi makapaniwala sa narinig. Angelica, anak. Nanginginig nitong sabi. Sigurado ka ba dyan? Hindi kaagad sumagot si Angelica. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito simpleng desisyon. Ngunit sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakakita siya ng pagkakataon na matupad ang pangarap niyang maging isang ina. Sigurado po ako. Dagdag niya. Sigurado rin po ako na mapapabuti po sa amin ang bata. Tahimik si Rafael sa kanyang tabi. Alam niyang mabigat ang desisyong iyon. Ngunit nakita rin niya kung gaano ito kahalaga kay Angelica. Muling napatingin si Aling Linda sa kanya. Sa puntong iyon, alam nilang lahat, hindi lang buhay ang nakataya, kung hindi isang desisyong habang buhay nilang dadalhin. Sa loob ng ospital, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ang amoy ng gamot, ang tunog ng mga makina, at ang pagmamadali ng mga nurse at doktor. Lahat ay tila nagpapaalala kung gaano kalubha ang kalagayan ni Minda at ng kanyang bagong silang na sanggol. Sa isang sulok ng hallway, tahimik na nakaupo si Hector. Nakayuko, magulo ang buhok at halatang hindi na alam ang gagawin. Ilang oras na siyang naghihintay ng balita, ngunit bawat minuto ay parang isang taon sa tagal. Lumapit si Aling Linda, kasama sina Angelica at Rafael. Hector! Mahina niyang tawag. Napatingin si Hector at agad na tumayo. Nay, kamusta po si Minda? Yung bata po, kamusta? Ginagawa na ng doktor ang lahat. Sagot ni Aling Linda. Pero, kailangan natin ng pera. Napapikit si Hector. Halata ang sakit at helplessness sa kanyang mukha. Wala na po akong malapitan, Nay. Mahina niyang sabi. Doon nagsalita si Angelica. Tutulong kami, Hector. Napatingin si Hector sa kanya. May pag-asa sa mga mata. Ngunit bago pa ito makapagsalita, agad na idinagdag ni Angelica ang kondisyon. Pero may kapalit. Unti-unting nawala ang liwanag sa mga mata ni Hector. Ano yun, Angelica? Tanong niya, halos pabulong. Huminga ng malalim si Angelica. Kapag nailigtas sila, bibigay niyo sa amin ang bata. Parang bumagsak ang mundo ni Hector sa narinig. Ano? Hindi makapaniwalang sabi niya. Hindi ko siya papabayaan. Dagdag ni Angelica. Mas mahinaw na ngayon ang boses. Palalakihin namin siya ng maayos. Mapibigyan namin siya ng buhay na hindi niyo kayang ibigay ngayon.
Tumahimik si Hector. Hindi niya alam kung magagalit pa siya o maiiyak. Anak ko yun, mahina niyang sabi. Alam ko. Sagot na Angelica. At dahil doon, gusto ko siyang bigyan ng mas magandang kinabukasan. Sa sandaling iyon, parang nahati ang puso ni Hector. Sa isang banda, ang pagiging ama na gustong yakapin at alagaan ng sariling anak. Sa kabilang banda naman, ang realidad ng kahirapan at kawalan. Lumapit si Aling Linda at hinawakan ng balikat ng kanyang manugang. Hector, isipin mo ang bata at ang asawa mo. Mahina niyang sabi. Kung ito ang paraan para mabuhay sila. Napayuko si Hector. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Maya-maya pa, pinayagan na siyang pumasok sa silid kung saan naroon si Minda. Mahina ang katawan nito. Maputla, ngunit kising. Sa tabi niya ay ang maliit na sanggol. Nakabalot ito. Tahimik ngunit buhay. Lumapit si Hector at tinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Minda, nanginginig ang boses niya. Anong nangyari? Mahina nitong tanong. Hindi kaagad nakapagsalita si Hector. Ngunit alam niyang kailangan niyang sabihin ang katotohanan. May paraan pa para mabayaran ng gastos. At para mabuhay kayo. Simula niya. Tumingin sa kanya si Minda. Naghihintay. Pero kailangan nating ibigay ang bata. Tuluyan niyang sabi. Nanlaki ang mga mata ni Minda. Hindi. Agad niyang tugon kahit mahina. Anak ko yan. Napaluha si Hector. Wala na tayong ibang paraan. Tahimik na umagos ang luha ni Minda. Pinilit niyang lingunin ang sanggol sa kanyang tabi. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang anak at sa parehong sandali, kailangan niya itong bitawan. Maikpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, tila kinakausap ang sarili. Para sa buhay, para sa kinabukasan, para sa kanyang anak. Sige. Halos hindi marinig na sabi niya. Sa labas ng silid, naghihintay sina Angelica at Rafael. Ilang minuto pa, lumabas si Hector. Luhaan ngunit buo na ang desisyon. Papayag na kami, sabi niya. Hindi ngumiti si Angelica. Hindi rin siya nagsaya. Dahil alam niyang ang tinanggap niya ay hindi lamang isang bata, kung hindi isang sakripisyong habang buhay nilang dadalhin. Mabilis ang paglipas ng panahon. Ang munting sanggol na minsang hawak-hawak ni Angelica na puno ng takot at pag-asa ay isa ng ganap na dalaga ngayon. Si Cheska. Lumaki si Cheska sa isang tahanang puno ng kaginhawaan at pagmamahal. Hindi siya nakaranas ng gutom. Ninang kakulangan sa pangangailangan. Nakapag-aral siya sa magagandang paaralan. Nagkaroon ng mga kaibigan at nabigyan ng mga oportunidad na hindi kayang ibigay ng kanyang tunay na mga magulang. Ngunit higit sa lahat, lumaki siyang may pagmamahal mula kina Angelica at Rafael. Mga taong itinuring niyang tunay na magulang. Ma, uuwi po ako ng maaga mamaya. Masayang sabi ni Cheska isang umaga, habang nag-aayos ng gamit para sa eskwela. Sige anak, mag-ingat ka ha. Sagot ni Angelica. May ngiti sa labi ngunit may kakaibang lungkot sa mga mata. Pinagmamasdan niya si Cheska habang papalabas ng bahay. Sa bawat hakbang ng dalaga, parang unti-unting bumibigat ang kanyang puso. 20 taon. 20 taon niyang itinago ang isang katotohanan. Hindi dahil gusto niyang magsinungaling, kung hindi dahil natatakot siyang mawala ang anak na matagal na niyang ibinagdasal. Ngunit alam niyang hindi na niya ito maaaring ipagpaliban pa. Raf? Mahina niyang tawag habang nakaupo sila sa sala. Napatingin si Rafael sa kanya. Bakit? Panahon na siguro. Sabi niya, halatang kinakabahan. Hindi niya na kailangan pang ipaliwanag. Alam kaagad ni Rafael ang ibig niyang sabihin. Sigurado ka na? Tanong nito. Tumango si Angelica. Karapatan niyang malaman ng totoo. Kinagabihan, tahimik ang hapunan. Ramdam ni Cheska na may kakaiba. Ma, may problema po ba? Tanong niya. Nagkatinginan sina Angelica at Rafael. Ito na ang sandali. Anak? Mahinang simula ni Angelica. Nanginginig ang boses. May sasabihin kami sa'yo.
Napatingin si Cheska, naguguluhan. Hindi ka namin tunay na anak. Parang tumigil ang mundo. Ano po? Mahina ngunit puno ng gulat na tanong ni Cheska. Unti-unting ipinaliwanag ni Angelica ang lahat. Kung papaano siyang ipinanganak, ang kalagayan ng kanyang tunay na pamilya, at ang desisyong ginawa ng kanyang mga magulang. Tahimik lang si Cheska habang nakikinig. Walang sigaw, walang galit, tanging katahimikan. Pagkatapos ng kwento, napayuko siya. Hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman. Anak, lumapit si Angelica, puno ng takot. Pasensya na kung ngayon lang namin sinabi sa iyo ha. Matagal bago sumagot si Cheska. Nasaan po sila? Tanong niya. Nagkatinginan sina Angelica at Rafael. Kinabukasan, dinala nila si Cheska sa lugar kung saan nakatira sina Minda at Hector. Habang papalapit sila, unti-unting nagbago ang paligid. Parehong lugar na minsang binisita ni Angelica. Maraming taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, ibang emosyon ang dala nila. Pagdating nila, bumungad ang parehong uri ng bahay. Simple, masikip at halatang kapos pa rin sa buhay. Lumabas si Minda nang makita sila. Natigilan siya. At nang makita niya si Cheska, parang bumalik ang lahat. Siya na ba? Nanginginig na tanong ni Minda. Tumango si Angelica. Tahimik na nagkatinginan sina Minda at Cheska. Sa sandaling iyon, walang salitang kailangan dahil sa kanilang mga mata, naroon ang katotohanan at ang simula ng isang bagong pag-unawa. Tahimik ang paligid habang magkaharap sina Cheska at ang kanyang tunay na pamilya. Walang nagsasalita. Ngunit ang bigat ng emosyon ay tila umaapaw sa bawat isa. Dahan-dahang lumapit si Minda kay Cheska. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi alam kung may karapatan ba siyang hawakan ng anak na minsan niyang isinuko. Anak? Halos pabulong niyang sabi. Napatingin si Cheska sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang babaeng nagluwal sa kanya. Pagod ang mga mata. May bakas ng hirap sa muka, ngunit malinaw ang pagmamahal. Hindi niya inaasahan na ganito ang mararamdaman niya. Walang galit, walang sama ng loob, kung hindi isang kakaibang pag-unawa. Nay? May ina niyang tugon. Sa simpleng salitang iyon, tuluyang napaiyak si Minda. Hindi niya na napigilan pa ang sarili at niyakap si Cheska ng mahigpit. Sa kilid, tahimik na umiyak si Hector. Hindi niya akalaing darating ang araw na makikita niyang muli ang anak nila. Lumapit rin siya at maingat na hinawakan ang balikat ni Cheska. Pasensya ka na anak ha, sabi niya, puno ng pagsisisi. Kung nagawa lang sana naming ibigay ang buhay na deserve mo. Umiling si Cheska. Kung hindi niyo po ako ipinamigay, sagot niya. Baka hindi ko rin po maranasan ang buhay na meron ako ngayon. Napatingin si Angelica na kanina patahimik sa isang tabi. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Ngunit nang lingunin siya ni Cheska at ngumiti, parang nawala ang lahat ng kanyang pangamba. Ma? Tawag ni Cheska. Lumapit siya at niyakap din si Angelica. Salamat po sabi niya. Salamat sa pagpapalaki sa akin, sa pagmamahal. Tuluyan ang napaluha si Angelica. Sa wakas, narinig niya ang mga salitang matagal na niyang kinakatakutan at inaasam-asam. Hindi siya nawala. Hindi siya pinalitan. Sa halip, nadagdagan ang pamilya ni Cheska. Sa araw na yon, hindi lamang katotohanan ang nabunyag, kung hindi ang mas malalim na kahulugan ng pagiging magulang. Hindi ito nasusukat sa dugo lamang, kung hindi sa sakripisyo, pagmamahal, at kakayahang unahin ang kapakanan ng isang bata. Habang pauwi sina Angelica at Rafael kasama si Cheska, mas magaan na ang pakiramdam ng bawat isa. Hindi naging perpekto ang kanilang kwento. May sakit, may pagkukulang, may sakripisyo, ngunit sa huli, nanaig ang pag-unawa at ang pagmamahal. At sa puso na Angelica, sa wakas ay naramdaman niya na siya ay isang tunay ng ina. Lumipas pa ang ilang taon matapos ang araw na nagbago sa buhay ng lahat. Si Cheska ay tuluyan ng naging isang ganap na profesional. Matatag, matalino,
at may pusong marunong lumingon sa pinanggalingan. Hindi niya kinalimutan ang dalawang pamilyang humubog sa kanya. Sa halip, pinili niyang yakapin ang parehong mundo na minsang pinaghiwalay ng sitwasyon. Madalas na siyang bumisita kina Minda at Hector. Sa bawat pagpunta niya roon, may dala siyang tulong, pagkain, gamit, at minsan ay pera. Ngunit higit pa sa material na bagay, ang presensya niya ang pinakamahalaga. Unti-unting nagbago ang buhay ng kanyang tunay na pamilya dahil sa kanyang tulong. Ang mga kapatid niya na minsang payat at gutom ay nagkaroon na ng mga pamilya at nabigyan ng mga trabaho. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, hindi na rin ito kasing hirap ng dati. Sa tulong ni Cheska, natutunan rin nila Minda at Hector ang kahalagahan ng pagpaplano at pagiging responsable sa pamilya. Isang hapon, habang magkakasamang kumakain ng buong pamilya, kasama sina Angelica at Rafael, napangiti si Cheska habang pinagmamasdan ng paligid. Dalawang ina, dalawang ama, isang pamilya. Alam niyo po, Bigla niyang sabi. hindi po ako galit sa nangyari noon. Napatingin sa kanya sina Minda at Angelica. Kung hindi po dahil sa desisyong yon, hindi po ako magiging kung sino ako ngayon. Dagdag niya. Tahimik na napaluha si Minda. Pero anak, araw-araw kong iniisip kung tama ba ang ginawa namin. Lumapit si Cheska at hinawakan ng kamay nito. Ma, Sabi niya. hindi po naging madali ang desisyon ninyo. Pero ginawa niyo po yon para mabuhay ako. At para doon, papasalamat po ako. Napayakap si Minda. Mahigpit, ngunit ngayon, hindi na puno ng panghihinayang, kung hindi puno ng pagtanggap. Sa kabilang banda, lumapit si Angelica. Anak, Mahina niyang tawag. Ngumiti si Cheska at niyakap rin siya. hindi ko rin po makakalimutan ang lahat ng ginawa niyo para sa akin. Sabi niya. Kayo po ang nagturo sa akin kung paanong mangarap. Nagkatinginan sina Angelica at Rafael. Sa wakas natanggap na nila na hindi kailanman mawawala sa kanila si Cheska. Sa halip, nadagdagan pa ang kanilang pamilya. Habang papalubog ang araw, sabay-sabay silang naupo sa labas ng bahay. Tahimik ngunit puno ng kapayapaan. Ang hangin ay malimig, ngunit ang mga puso nila ay mainit. Dahil sa kabila ng lahat, ang isang kwentong nagsimula sa kakulangan, inggit at sakit, ay nagtapos sa pag-unawa, pagbabago, at tunay na pagmamahal. At sa pagkakataong iyon, malinaw sa lahat na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kung hindi sa mga pusong piniling magmahal, kahit gaano kahirap. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang pagkakaroon ng anak ay biyaya mula sa may kapal na dapat na pag-ingatan sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos na buhay. Huwag gawing investment ang pagpaparami ng anak para lamang pagdating ng araw ay may mag-ahon sa kahirapan. Ang pagiging magulang ay hindi lamang patungkol sa pagluwal ng bata, kung hindi sa kakayahang alagaan, gabayan, at mahalin ito ng buong puso. At higit sa lahat, ang tunay na pagmamahal ay minsang nasusukat sa kakayahang magsakripisyo. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili mong kaligayahan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.